Sir, maraming maraming salamat kasi ito, nung buhay pa si Mrs., yung ganyan, lagi ka namin pinapanood, sabay ka namin pinapanood, sabay kaming tumatawa. Tapos ngayon, ito lang, kahapon ano ba yan? Ba't Opo, kinikilabutan parang din ako? nagpapasalamat siya kasi parang naging part ako nung ano nila, banding nila habang yung kanyang Mrs. ano pa. Buhay pa kasi nagkasakit po. Yun Opo, po yun. din yun yung naging way mo para kahit papaano maibsan yung pagkamis nyo sa isa't isa. Opo, yun na po Ang yun. sweet naman pala ni Sir Capanis. Ayun Ang po swerte talaga. naman pala ni Mrs. kay Ay, Sir Capanis. Hindi ko kailangan bumili ng mga pampagwapo pa paano. Kasi yung ano namin, lugar namin is palayan. Halos 90% ng tao sa amin nilulubog ang paa sa putik. Eh ako naman, di ako nabubuhay ng walang hayop. Totoo, nag-aalaga ako ng hayop. Nag-aalaga ako ng pugo, nag-aalaga ako ng manok, kambing, lahat yan. Iintindihin ko. Tapos mag-beauty product pa ako sa mga. Pangungumpay ako, tapos naiinitan ako araw-araw. Kaya, sayang lang din yung gagastusin ko sa sarili ko. Yeah. Oo, kasi naman, pwede din naman maging mabait na lang. Opo. Kung hindi rin naman magandang sasabihin, manahimik Opo, na lang. ilampas na lang. Yes, bakit kailangan pa nating i-bash? Opo. And that song is brought to you by Kojic Whitening Soap. Kikinis at puputi, di nga lang pupugi. Doon sa mga kasamahan mo doon, sa compound nyo, doon sa sitio nyo, alam nila na nasa social Yes media po. ka na. Alam po nila, alam. Paano yung reaction nila? Paano yung suporta nilang binigay sa'yo? Anong nangyari naman nun is, para lang maging kaibigan ko yung iba, may mga kaibigan naman ako, pero pailan-ilan lang. Pero yung gusto kong mapadami is, kailangan kong baguhin yung sarili ko. Kailangan kong maging komedyante, kumbaga. Yun, naging parang clown ako ng tropa. Sabi mo nga kanina, sir, no? Mahiyain Opo, ka. mahihain po. Oo, so yun. Mahihain po talaga. O yun, lilinawin natin ha. Pero yun lang po talaga. And for contents only. Opo. Wala, si mama dati hiningan ko pa ng manggay, pagod na pagod galing trabaho. Parang ngayon ko pa lang siya naiisip. Na ganito pala buhay namin dati. Buti na lang lumaban din si mama. Tsaka ngayon, lumalaban naman ako. Hello everyone! Welcome sa ating programang Spirit FM TV Persona. And today, makakasama natin ang nag-iisang si Sir Capanis! Yes! Hello, sir! Hello po. Opo. Pwede niyo po bang ipakilala inyong sarili para sa mga viewers natin? Bali, ano po? Hello po, ako po si Capanis. Yan. Bali, ang tunay ko pong pangalan is Arnel Davalos. Taga dito lang po ako sa Batino lang din po. Tatay, may 3 anak. Yan. Yan. At kasal po, kasal. Oh, wow! Sa ilan? Isa lang din po. Isa lang din. Napaisip ako Okay. bigla. kala ko naglag eh. Parang biglang napaisip din ako doon. Hindi, isa lang po talaga. Isa lang po talaga. So, Opo. Sir Arnel. Sir Yes po. Arnel, yes po. So, saan po galing yung name nyo na Capanis? Sino inspirasyon nyo? May nagbigay ba ng idea sa inyo? Ano po, ganito po yun. May nagbigay po ng idea sa akin na ganun yung pangalan. Pero yun po is, talagang parang true to life po kasi yung yung pangalan na yun. Kasi mula po kasi nung pagkabata ko is parang ang malas ko sa buhay. Tunay po yun. Kaya Okay. Capanis, yun pong term na panis, yung pong salitang Capanis is, lagi ko pong napapakinggan sa mga kamag-anak namin na parang taga Batangas. Yung kunyari sabihin sa'yo na, imbis na sabihan ka ng word na, ano ba to? Hindi ko masabi. Yung parang bugok, yung parang masama. Sasabihin sa'yo, yung kapanisan mo kasi. Ah! Yun, doon po nanggaling yung salitang Capanis. Parang, di ba nauso po sa atin yung ka, tapos yung pangalan nila, tapos yung ka. Ang ginawa ko naman, Capanis na, para dire-diretso na, parang sarili ko talaga ako eh. Parang dati puro sablay talaga ako. Ito talaga nangyayari sa akin. Kaya Capanis po yung pinangalan ko. So Ayun ibig po, yun. sabihin, yung negative na tingin sa'yo ng tao, Mm, tinurn mo siya as positive naman Yes para po, sa'yo. na kung sino naman po ako ngayon. Ito yung sinasabihan dati na Capanis, tapos ito na po ako ngayon. Parang So pinanindigan mo na. Tinandigan ko na talaga yung word na panis. Kumbaga panis na, sablay yung gano'n. So Pinanindigan yun ko yung na ibig po. sabihin ng panis, Yes po. sablay. Kaya- Kasi di ba dito sa Mindoro, parang ang ibig sabihin ng panis is yung sa food. Opo. May gano'n din po. Unang beses mo siyang maririnig. Opo, parang mabahong pakinggan. Oo, mabaho. parang sirang Opo. pagkain. Yun. Pero yun pala, ang ibig sabihin sa'yo is parang Oo. laging sablay. Yun. Kasi yun po yung napapakinggan kong term doon sa mga nakakatanda sa akin. Hindi naman nakakatanda, pero mas nakakaano sa akin. Ahead sa'yo. Oo, nasasabi. Parang Imbes na sabihin ako ng... idiomatic. Opo, imbes na sabihin ako ng
ano ba to? Basta, yung kapanisan mo kasi, yung kapanisan iniiwan sa bahay yan. Parang gano'n. wow. Diniretso ko na Galing. lang siya. Opo. Opo. Dahil may pinsan ako na nakapagsabi na, sabi ko, bro, ano kaya maganda kung may pangalan sa account ko? Sabi, bro, para kasing parehas din kami ng ng guhit ng palad. Sabi, bro, kapanis na lang ipangalan mo. Oo nga, ang ganda nga nun. Yun, dinire-diretso ko na. So, dinala mo si Kapanis sa social media. Yes po, yun po. So, kailan po nag-start si Kapanis sa social media? Nag-start lang po yun nung si Mrs. ay pumunta ng Hong Kong. Pero 3 years na po ngayon. 2003? Ano ba to? Ah, Opo, parang- 2023? Opo, 2023. Parang nung ganon. nag-Hong Kong siya. Tapos, parang, 22. parang namimiss ko yun. Parang gano'n na kailangan gumawa ako ng, ng paraan para hindi ako maaburido sa buhay. So, para hindi ka malungkot sa Opo, buhay. pati para hindi rin siya malungkot, gumagawa rin ako ng video. Nakikita niya yung mga anak ko. Yun ang So, nangyari. na-homesick ka sa asawa mo, OFW. Na-homesick ako sa sarili namin bahay. Yun Opo. po yun. Then yun yung naging way mo para kahit papaano maibsan yung pagkamiss nyo sa isa't isa. Opo, yun na po Ang yun. sweet naman pala ni Sir Kapanis. Ayun Ang po swerte talaga. naman pala ni Mrs. kay Ay. Sir Kapanis. Hindi naman. So, nung una po, ang gusto nyo lang is ma-entertain nyo yung Si sarili Miss, nyo opo. tsaka yung misis nyo. Yes po. Yes po. So, ano pong reaction nyo nung nakita nyong in-adapt siya, in-accept siya ng mga viewers nyo sa social media? Para po kasing parang boom kasi agad yun. Parang, hindi ko rin parang nagulat lang din po, nagulat. Tapos yun nga, yung hindi naman kasi yung una kong content, hindi naman kasi talaga yun eh. Yung parang tungkol lang dapat sa pamilya, tungkol sa aming mga sa mga bata, hanggang sa meron akong ginayang content na medyo medyo pilyo. Yun yung nagustuhan nila. Dinire-diretso ko na ngayon. Kaya ako nakakagulat ka. Dapat hindi ganito, pero sige, go ko na lang. Parang idiretso ko na lang kahit hindi ito yung linya ko, diretso ko na lang. Tapos yun, dire-diretso. So, paano nyo po nasabi na, ito na, feeling nyo may mga followers ka na, yung views mo tumataas na. So, mga ilang months pa ba yung tinakbo Ay, ano nun? Mga ilang videos ba yung na-upload mo nun? Dami. Para po mga 6 months po na ini-enjoy ko lang yung sarili ko na nagko-content. Tapos nung ito na kasi nung na-monetize na po ako sa Facebook. Yun na po yun. Nasa isip ko na, ito na yung dahilan ko bakit yung iba din nagko-content. Yes. Yun po. So, sige, pag-usapan natin, sir, yung pag-monetize ng account pagdating sa social media. Opo. Kasi yun yung unang tinatanong ng mga viewers natin, pati yung mga gustong mag-start, maging content creator. So, ano po yung maipapayo nyo sa kanila doon sa mga nag-i-start pa lang? Base doon sa naging experience nyo. Talaga, kung gusto nyo mag-start is kung ano talaga yung talent nyo. Yun talaga. Kung ano yung talent mo. Kasi kung ano yung talent mo, yun yung mas madali mong maiipakita sa video mo. Kung sino ka, kailangan talaga kung sino ka. Yun din yung maiipakita mo sa video mo. Number 1 talaga is talent. Paano Kung pag yung walang talent? Ay, hindi naman. Imposible naman kung walang talent yun. Imposible naman. Pwedeng hindi ka marunong kumanta, pero marunong ka naman magluto. Di ba? Kaya po dun sa Facebook, bago pa lang kayo mag-login, may makikita kayo na cooking, travel, yung mga ganun. Doon pa lang, dapat tama na ilalagay nyo. Kunyari, comedy. Comedian. Dapat lagay nyo kung comedian, dapat nagpapatawa ka. Kung singer, dapat singer ka. Kasi doon ka iikot ni Meta sa mga singer din na tao. Sa mga komedyante din ang gusto nakakatawa. Yun. Para si Meta, hindi rin siya maguluhan kung saan ka ba ilalagay, kung saan ka ba talaga niya ilalagay. Kasi pwedeng nagko-comedy ka ngayon, tapos kinabukasan, mag-upload ka ng malungkot, pati si Meta, maguguluhan, din niya rin kung kanino ka ba talaga niya ilalagay. Kaya kailangan, kung ano yung talent mo, kung ano yung gusto mo talagang gawin, yun talagang i-upload mo sa So, parang teamwork, no? Yes po. Yung ganun. Para pati yung tao ay alam nila na, ang content nito, ganito. Kung gusto nila, mapapapollow na rin sila, parang magkaka-interest sila. Kasi kung paiba-iba, parang nahihirapan din po yung tao pag paiba-ibang Parang kumaga iba-iba yung taste din kasi ng tao pagdating sa sa panonood sa social media. Okay. So dapat alam mo kung para saan ka, kung para kanino ka. Yes para po. tulungan ka ni Meta. Opo, para kung kanino ka lang niya ilalagay, yun lang din talaga yung may hilig doon sa ginagawa mo.
Okay po. So yun na, pag-usapan naman natin yung mga viewers mo. 'Di ba? Nung medyo nag-boom na yung mga followers mo, madami ka na rin mga viewers, no? Yes po. Hindi mawawala yung mga bashers. Ayun po. 'Di ba? So, Ayos naman po yun. ano Ayos. yung pinaka, alam mong medyo na-hurt ka doon sa mga naging mga comments na nabasa mo na medyo Medyo, nakurot ng konti? ano po siguro, pagka nadadama yung pamilya. Yun po. Pagka naano yung pamilya ko. Dahil po yung content ko nga po kasi is medyo may konting kapilyuhan. Sinasabi niya na, ay siguro ganyan yung magulang mo, ganyan yung asawa mo. Yun. Pero doon lang naman po. Pero talagang pumapatol po ako sa basher. Ay, tama. Kasi sabi nga ng ibang content creator, no, 2026 na, pumapatol na Yan kami na, sa mga oo. bashers. Pansin din natin sa Opo. mga content creators, even mga artista nga ngayon eh. Opo, pumapatol na Meron rin sila. ng mga medyo pinapatulan yung mga bashers Ay, hindi nila. ganun kadiin, pero pumapatol na rin sila. Di ba? Oo, kasi naman, pwede din naman maging mabait na lang. Opo. Kung may hindi rin naman magandang sasabihin, manahimik Opo, na lang. ilang pass na lang. Yes, bakit kailangan pa nating i-bash? Opo. Ano po? So, doon naman tayo pumunta sa positive side. Ano naman po yung comments na nakakapagpa-push sa'yo na, gagalingan ko pa, mag-upload pa rin ako. Yun Meron lang po nakapagpa-inspire talagang, sa'yo. hanggang ngayon may naalala pa rin ako na, ayan, kinikilabutan na Sige sir, kakakilabutan din Kasi ako. meron, follower ko silang mag-asawa. Lagi silang nanonood sa akin. Tapos, parang hindi kasi ako mahilig magbasa ng comments. Tapos bigla na lang napindot ko yung kanya na nagsasabi siya sa akin na, Sir, maraming salamat. Kasi, nung buhay pa si Mrs., yung ganyan, lagi ka namin pinapanood, sabay ka namin pinapanood, sabay kami tumatawa. Tapos ngayon, ito lang, kahapon ano ba yan? Ba't kinikilabutan din Parang nagpapasalamat ako? siya kasi parang naging part ako nung banding nila habang yung kanyang misis buhay pa kasi nagkasakit po. Tapos yun, nung nawala, nagpasalamat sa akin yung mister niya kasi ano ba yan? Basta yun po yun. Yun po parang yung... gusto ko na, kinilabutan din ako. kaya Parang gusto sabi ko ko, na ay, rin maiyak. Tapos umano sa akin, ay parang may mga natutuwa pala. Parang meron talaga may kailangan sa content ko. Tapos yun, dinire-diretso ko na. Kaya yun, sa kanila ako humuhugot din ng lakas para magdire-diretso sa pagko-content. Kahit na maraming nang babash talaga. Marami ka ding bashers. Sobrang talaga. dami po, sobra. Ibig sabihin, sikat ka. Sabi nga daw. Di ba? Pag dami daw ng Opo, bashers, opo. ibig sabihin, sikat ka. Opo, pero hindi naman po, parang ano na lang din sa akin parang okay na lang din. Parang normal na lang din. Pagka yung, lalo na yung sa itsura ko, yan nila na, dugyot ka, ganyan. Like, Talaga? May mga ganong bashers, Opo, ma'am. pati itsura. Kasi, ay, hindi ko na kailangang i-ano yung sarili ko. Ba't pa ako hindi ko kailangan bumili ng mga pampagwapo, paano. Kasi yung, lugar namin is palayan. Halos 90% ng tao sa amin, nilulubog ang paa sa putik. Ako naman, di ako nabubuhay ng walang hayop. Totoo, nag-aalaga ako ng hayop. Nag-aalaga ako ng pugo, nag-aalaga ako ng manok, kambing, lahat yan, iintindihin ko. Tapos mag-beauty product pa ako sa mga. Pangungumpay ako, tapos naiinitan ako araw-araw. Kaya, sayang lang din yung gagastusin ko sa sarili ko. Ito ako ito na talaga ako. Wala akong ibang hindi ko na kailangan pigihin yung sarili ko, kumbaga, di ba? Kaya sasabihin nila, dugyot ka, ang asim mo sa person. Wala akong problema. Katawan ko to Hindi, magkaamoy na lang tayo ng pabango. So, yun kasi joke din yung lang. content mo. Opo, yan lang din. Doon ka din minahal ng mga followers Oo, yes mo. po. Yun din yung naging Opo. nagustuhan nila sa'yo. Very raw ka eh. Opo. Walang filter. Opo, yun yan. Kung anong ginagawa. Kung ano talaga sa real life. Opo, yun lang din ako. Yun nga po yung sinasabi ko na kung sino ka talaga, yun ang ilabas mo. Kasi once na ikaw ay pineke mo yung sarili mo sa camera, pag nakita ka nila sa personal, ay, ganito ka pala. Ganyan ka pa. Ay, ako hindi. Ay, nakita niyo na ako sa Ito na yung social media ko. Ito na ako sa social media. Pag nakita niyo ako sa personal, hindi ka na magugulat. Yes. Opo, yun po So, ako. paano mo hinahandle yung mga bashers mo? Pag ganyan, ang dugyot mo naman. Okay lang sabi mo. What? Normal na dugyot lang. Dugyot talaga. Siguro nagpe-flex lang ako ng meron ako na wala sila. Ay, Oo, oo. parang Yun doon naman ako yung pinanlaban mo. Oo, mayabang ako Oo, yun po talaga yung inaano ko. Pero hindi na para lagi ipagmayabang, para lang tumigil na kumbaga. Yun
Yun, tumigil na. ano mo na sila, sinusupalpal mo na sila Oo, ng tama ano. na. Tama. Ganon. Okay. Oo nga mga bashers din talaga. So, yun nga, sir. Yung lugar nyo, sabi mo, palayan. Yes po. Maraming hayop. Yes po, opo. So, doon ba, may istorya ba na gusto kang i-share doon sa lugar nyo? Like, about sa pakikinig Ay, opo, meron ng talaga. radyo, Dahil panonood sa ng amin TV. po nun ay wala pang kuryente nun. Nandito na ako nun mga 2025. Pero nangyari yung anong yon is ako ay first year high school, 2008 siguro. Nakikinig ako sa Walkman. Bali dun sa aming lugar, sa sitio namin na yon, yung isang looban na yon, puro magpipinsan, nagpapagana lang ng kuryente dun is isang generator na binubuhay lang siya tuwing 6 p.m. Napapatay ng 9 p.m. para lang mailaw kayo sa gabi. Nagkataon na yung Walkman. Kaya alam ko po itong Spirit FM kasi yun yung pinatutugtog ko dun sa Walkman ko. Tapos, di ba, may antena. Tapos may bukilya ng ilaw. Alam mo yung bukilya? Di ko siya maano kung... Bumbilya. Yung sa lalagyan ng bumbilya, lalagyan. Yung lalagyan, yung Lalagyan, bilog. yes po. Oo. Di pinapaandar nga po ng generator yung lugar namin. Hinila ko. Di pagkatapos nga po nung kanta ng, yung theme song po ng Spirit FM, tumugtog ngayon yung Totoy Bibo. Okay. Sige, Yan. anong kwento ng Tumugtog yung Totoy Bibo? Bibo. Tinawag ko pa yung pinsan ko, sabi ko, halika, Totoy Bibo na. Naka-headset ako. Pinahaba ko yun. Nawawala yung signal eh. Isinundot ko dun sa bukilya dun sa lalagyan ng ilaw. Sinundot ko. Pumutok! Yung pumutok, talagang nag-spark talaga yung bukilya talaga. Tapos, yun, parang seconds na nawala ng ilang segundo lang naman, nawala yung kuryente dun sa aming looban na yun. Kaya sabi, hindi ko makakalimutan nga kayo yung Spirit FM na yan. Dahil dun sa tugtog na Totoy Bibo ako, muntik nang pumutok yung aming kuryente. So, may history pala. Yes po, kaya tanda-tanda ko po yan. Ito pong, dahil di ba yun po ay yung, tanda ko nun yung muna yung parang team song ng nitong station. Apo. Ayun. Tapos, bumiglang tumugtog yung Totoy Bibo. Yan na. Ayun, nawawala yung signal. Hinila ko yung sa Walkman, sinalpak ko dun sa ng ilaw. Pumutok talaga. Pagputok. So, dahil doon, naalala mo Opo, kami, natandaan mo opo, kami. natandaan ko po. May history Tsaka, yung Pagka po kasi madaling araw, parang pinakang alarm clock ko rin kasi itong radyo. Once na tumugtog na siya ng moment of truth ba yun? Basta kanta yun eh. Moment of truth ng Second Hand Serenade. Yes, yun na po. Yun ba na. yun? Oh, yun na yun. Okay. Nagigising na rin ako sa madaling araw. Parang nakaano na yung, kasi paborito ko yung kanta. Oo. Oo. Mahilig ka talaga sa music. Yes po. Kaya po malaki po yung talaga. naging ambag ng radyo sa akin. Mm. Ang radyo pa po namin nun is yung, yung AM pa, yung may 3 battery sa likod. Ayun Tapos yung battery, yung matataba. Yes, so yung pagka nawawala na medyo nakarga, pinupukpok na namin yun. Kasi layo pa ng bilihan namin, bayan pa eh. Ang ginagawa namin, pinupukpok namin yun. Tapos bibilad namin sa init. Tapos sa gabi, gagana na uli. Gabi naman ang lagi may papakinggan namin. Gabi na. Wow. Oo. Kaya malaki po talaga naging ambag sa akin ng radyo. Ang Kahit po lakas sa maka-throwback. Yun po. Tunay. Kahit po sa pagkanta ko, yun po, radyo po talaga yung parang nagpa-inspire sa akin. Para, kumbaga, mag-aral pa ako na mag-aral ng iba't ibang genre ng kanta. Wow. Yes po. So nung split seconds na wala yung kuryente doon sa Yes po. baryo nyo dahil Pagulat yung kay tatay ko. Totoy Bibo. Yes po. Kaya Totoy. Nagulat Kasi yung- gusto mo humanap siguro ng signal. Opo, akala ko, pag sinundot ko yun, kasi may mga wire, di ba? May mga Oo. wire sa bahay. Akala ko, dadaloy doon yung sumabog eh. Buti hindi nga ako nakuryente nun eh. So nalaman nila na ikaw yung reason. Nalaman po ng tatay ko dahil pumunta rin agad siya doon sa kwarto eh. Nalaman niya. Napagalitan ka naman. Ay, matik po yun. Hindi ka naman napalo. Hindi naman po, hindi naman. So doon sa baryo nyo, sa lugar nyo, barangay ba yun? Ano po siya? Barangay Batino, Barangay Sitio Batino. Dalig. Sitio Dalig. Bale, isang compound po kami doon na magkakamag-anak. Until now, andun po kayo? Yes po, hanggang ngayon. Sa Davalos compound. So sir, doon sa mga kasamahan mo doon, sa compound nyo, doon sa sitio nyo, alam nila na nasa social Yes media po, ka na. alam po nila, alam. Paano yung reaction nila? Paano yung suporta nilang binigay sa'yo? Ano po, yun, parang normal lang din po kasi hindi naman po kasi sila masyado sa social media. Hindi pa rin. Ano lang sila, para kasi yung mga tiyahin ko, tsaka mga nanonood sila, pero okay lang, na naglalike sila. Pero hindi na yung para
i-share pa nila sa profile nila kasi nga yung account ko po is, yung content ko is may konting kapilyon talaga. Kapilyohan, Opo, na oo. parang rated ganun eh. Oh, bakit nga ganun, no? Yun po eh, parang kasing doon talaga ako tinapon ni Meta. Oo. Na kailangan itong gawin mo. Kasi, di ba po, ikukwento ko sa inyo, nung naban kasi yung account ko, gumawa uli ako ng isang account na ang gusto ko nang mangyari is magluluto ako, yung gagawa ko ng, yung parang daily life, yung vlogging ko sa, wala. 5 months kong dinire-diretso yun, ang haba ng content ko. Talagang gumagawa talaga ako ng content na mga 5 minutes na video. Tapos, parang nabagot ako. Ang ginawa ko, gumawa uli ako ng tarantadong DJ. And that song is brought to you by, gumanon uli ako. Boom, uli. Nag-million views na naman. Sabi ko, dito talaga ako Sige nga, pasample ako nun. Sige, pasample natin yung million views na yan. Sige, try natin. Kunyari. Yan yung sabihin ni Paul. Tapos, papasok ako sa dulo ng, And that song is brought to you by Kojic Whitening Soap. Kikinis at puputi, di nga lang pupugi. Ang galing! Meron pa. Sige, sample pa natin. Sige, meron pa. Kunyari, yun ulit. Basta hindi kasi ako gumagawa ng walang kantay para kasi, And that song is brought to you by Lucky Me Pansit Canton. Ang perfect na pansit para sa pinagpalit sa pangit. Ang galing! Ang taba ng utak mo. Salamat po. Naiisip mo yung mga ganong bagay. Opo. Oo, ang lawak. Pero komedyante ka talaga. Yun na siguro po. Komedyante na siguro talaga ako. Kasi pero bago po ako naging komedyante is parang pinag-aralan ko talaga maging komedyante. Hindi po talaga ako mula pagkabata is komedyante na agad. Seryoso ka din before? Yes po. Ah. Kasi yun nga po, di ba, doon nga po sa time na si Kapanis kasi mula talaga pagkabata talaga. Sablay talaga. Tunay po talaga. Hari ng sablay pala tayo dito. Yun nga po. Hari talaga po ng sablay. Kasi po, nung kabataan ko talaga is, lagi ako nabubuli. Biktima ka rin ng bullying. Tunay po. Dati po kami nasa Las Piñas. Talaga pong wala akong maayos na kalaro. Pwedeng maging kalaro ko sila ng maayos, pero kailangan ko muna silang bigyan. May suhol. Yes po. Kailangan bigyan ko sila. Kailangan ganito. Kailangan ganyan. Tapos, nung time na yun, yung nanay ko is pumunta ng ibang bansa. Dito naman ako sa Mindoro. Grade 5 na ako na nung lumipat kami sa Mindoro. Sabi ko, dito. Baka iba-iba na magiging aura ko dito. Second day pa lang ng klase namin, nasuntok na agad ako. Sabi ko, ano ba yan? Kahit saan ako pumunta talaga, meron ako. Mahalas talaga. Yun, hanggang ako ay naging high school, talagang pa rin ako ng bully hanggang 3rd year. Tapos, pumasok ako ng CAT. Yung ano po bang tawag doon sa CAT? Yung Army Training? CAT nga. High school Citizenship yun. Army Training. Yes po, yun. Anong nangyari naman nun is, para lang maging kaibigan ko yung iba, may mga kaibigan naman ako, pero pailan-ilan lang. Pero yung gusto kong mapadami is, kailangan kong baguhin yung sarili ko. Kailangan kong maging komedyante, kumbaga. Yun, naging parang clown ako ng tropa. Talaga? Yes po. Tapos yun, Utay-utay na-accept. Na-accept na nila na ako ito. Kahit nga po hindi na namin ka-classroom, hinahanap pa ako, sabi, isama niyo si Arnel kasi kailangan natin ng komedyante, ganyan-ganyan yun. So parang binago mo yung sarili mo para po. ma-accept ka ng surroundings. Yes po, yun po nangyari. Pero naging mahirap ba sa'yo? Naging mahirap ba yun para sa'yo? Yun pong ko is parang nakatulong din kasi noon pong time na yun is tinatamad na rin ako pumasok eh. Ayoko na rin mag-aral. Tapos nung napapansin ko na dumadami na yung kaibigan ko, doon ka na-inspired ulit? Opo, pasok na lang ulit ako sa school. Tapos pinagtuloy-tuloy mo na, Opo, dapat yun. pala komedyante ako para matuwa sila sa akin. Tapos yun, komedyante at tapos pagka may banding kami, yung tamang kantahan, yun. Hinahanap din nila lagi ako. Kaya dumami talaga yung kabarkada ko nung nagpalit ako ng sarili ko. So palagay mo ano yun? Okay lang yun sa'yo? Okay lang. Pumabor ka doon? Opo, mas pumabor po sa akin. Mas pumabor ka Tsaka doon. parang mas nag-enjoy ka na rin naman. Opo, Na-enjoy opo. mo na rin. Pati maganda yung naging outcome. Opo. Hindi ka na nabully. Hindi na. Marami ka ng friends. Opo. Tunay nga rin po yun. Ay, di ba sabi nyo ba, yung mga contents nyo ay maraming kapilyuhan Tunay na po. laman. Kaya yung isang account mo, nakapanis, ay navan. Naban siya ng 6 months. Okay. Kwento natin yon. Nung navan, ano pong ginawa nyo? Ayun na nga po, gumawa po ulit ako ng isang account.
Which is yung Kapanis 2.0 naman. 2.0. Kasi dahil ano po yun si Mrs. po kasi pinauwi ko na galing Hong Kong. Sabi Kasi ko, kumikita ka na. yes po, kumikita na Maganda po ako na ang kitaan. Napauwi mo na si Mrs. eh. Masasabi po nating okay naman. Wow, ang galing. Kaso nga lang po, nung nandito na siya, naban yung account ko. Kaya sabi ko, hindi pwede. Kamot sa ulo si Opo, Mrs. Hindi pwede. Nagtatrabaho din naman po siya noon pero hindi na magiging sapat. Tsaka hindi na rin ako sanay na hindi ako laman ng social media, na hindi rin ako nakatutok sa aking account. Eh di yun, gumawa ako ng account na iba nga sana yung gusto kong gawing content, pero nung sumingit ulit ako ng isang content na lagi kong ginagawa doon sa isang content, nag-boom uli yung isang account. Kaya hindi ko talaga po mailihis doon sa pagiging pilyo talaga yung So, account hindi ko. mo ma-let go. Hindi ko talaga kahit na gusto ko na magbago ng content kasi baka nga nakikita ng ibang kabataan, pero hindi naman po ganun ka Opo, hindi naman siya yung ganun ka-harsh naman na So ano yung maling interpretasyon sa'yo ng mga viewers mo na hindi naman totoo sa personal? 'Di ba? Kasi pilyo ka daw sa Opo. Oo. Manyak. Oo, parang ganun. Oo, parang Opo, ganun. Kasi ganun. content lang naman. Opo, Pero yun. yun yung maling interpretasyon sa'yo. Hindi ka Yes naman po. ganun sa personal. Nako, hindi po. Talaga, hindi nga po ako nakipag-inuman sa babae. Tunay na buhay po. Hindi rin po ako nakipag-inuman sa babae. May time lang talaga siguro na pagka in-invite ako at di ko alam na may babae, napapunta na ako, hindi na ako makaka-uwi. Pero pagka nalaman ko agad na may babae, hindi po. Kahit po talaga nung wala pa akong asawa is hindi po talaga. Sabi mo nga kanina, sir, no? Mahihain Opo, ka. mahihain po. Oo, so yun. Mahihain po talaga. O yun, lilinawin natin ha. Pilyo lang po talaga. And for contents Content ko, only. opo. Sayang din naman ang kitaan kay Opo, Meta. kasi pag hindi ko ginawa yun, wala na. So ano po yung may advice nyo doon sa mga content creators sa magsisimula pa lang na same doon sa posisyon na nababash, mali yung interpretasyon, ano masasabi nyo sa kanila? Ano po? Patulan nyo. Patuloy Hindi, na, kasi 2026 na. pag natalo nila kayo, wala na. Parang tinapos mo na agad yung karir mo sa simula pa lang. Kasi nagsisimula ka pa lang, kung may basher ka na, ipagpatuloy mo kasi iniikot ka na ni Meta. Kung baka pinapakita ka na ni Meta kung kani-kanino. Ngayon, mamimili na lang siya kung kanino kanya talaga ilalagay. Yung mga basher, hindi ko nila type, pero nilagay ka ni Meta doon. Ibig sabihin lang, si Meta ay, kumbaga yun na nga, pinapakita ka ni Meta na sa iba. Tina-trial and error Opo, ka yun na na. niya. Kumbaga kung kaya mo, di mag-handle ka ng basher. Pagka hindi mo kaya, di tumigil ka na lang sa simula pa lang. Kasi, Patibayan ng loob. yes po, opo. Kasi talaga pag di mo kinaya, parang kakainin, kaisipin mo na isipin, magdamag yung inaano nila. Yun po. Tatalunin ka ng anxiety, depression, no? Grabe So, na pag yan. hindi ka naman umabot sa ganun. Hindi naman po. Hindi. Na-handle mo naman ng ayos. Hindi nila ako kaya. Hindi nila, Opo. very good. Sir, since yun yung contents mo, di ba, yung pagkanta, Yes po. tapos hinahaluan natin ng konting kapilyuhan Opo, yung mga opo. lyrics, pwede mo ba kaming sampulan ng kanta mo para sa sarili mo noon? Kung ano ka noon? Ayun na nga po. Ayun pong hari po talaga ng sablay. May sample ba tayo para sa Hari ng Sablay? Wala akong lyrics. Ano ba? Wait lang. Aalalanin ko lang. Ano nga yun? Sa pool ng nakalimutan ko na eh. Ako ang hari ng sablay. Basta yun na po yun. Yun na po yun. Oo. Yun yung ano nga yun? Isang tama, 10 mali. Ganyan akong pumili. So Yun po agad yung unang tumatak sa isip ko. Oo, di ba may movie pa nga yan? Yes po, meron po O, sa ibig movie. sabihin, nag-exist talaga yan. Talagang posibleng mangyari yan. Yes po. Na merong pagkakataon na hindi ka pinapaboran ng universe. Yes po. Pero wag kang susuko. Yes po, tunay. Talagang nung time po na yun, hindi pa ako nagko-content. Kasi medyo bata nga po ako nagkaanak eh. Nung parang hindi ko na iibigay yung pangangailangan ng pamilya ko dahil nakasandal pa ako sa mother ko noon eh. Parang napapagod ako. Sinasabi ko, ma, parang ba't ka laging ganito? Bakit laging ganyan? Pinapaliwanag na sa akin ng nanay ko na, alam mo, nak, nung bata ka, pagod na rin ako. Tingin mo kung nasan tayo ngayon. Parang ganun. Sinasabi sa akin, okay ma'am. Tingin mo nakalampas tayo. Alam mo, dahil po talaga yung, ano po talaga ng family namin nun is talagang medyo mahirap din po. Medyo mahirap. Yung tatay ko po nun is nandito sa Mindoro, nagbubukid. Nanay ko naman po ang solo nagtatrabaho sa Las Piñas, kasama naman po kami. Kaya medyo, naalala ko nga po nung
Ang ulam, gabi na siya umuwi, ang ulam niya is mangga. Hinog, hilaw. Hinog po yun, hinog. Okay. Eh, natakam pa ako dun sa mangga. Binigay niya pa sa akin yung kalahati. Yun yung parang ganun na. Yun ay hindi ko pa na ano dati. Pero ngayon na naisip ko, si mama dati hiningan ko pa ng mangga. Pagod na pagod galing trabaho. Parang ngayon ko pa lang siya naiisip. Na ganito pala buhay namin dati. Buti na lang lumaban din si mama. Tsaka ngayon, lumalaban naman ako. Yun. Para sa family ko at dahil sa mga basher ko. Talaga para sa mga bashers. Lumalaban ako. Ganun din kasi talaga pag naging magulang ka na. Yes po. Talagang kaya mong isakripisyo lahat Opo. para sa mga anak mo. Yes po. Ganun din siguro yung namana mo sa nanay mo. Opo. Nakita Kahit mo po sa kanya. father ko, ganun din. Inilaban nyo yung buhay. Inilaban po nila. Opo. Hindi man naging madali nung mga bata, di ba? Sa simula. Pero Opo. kita nyo naman kami Opo. ngayon. Yes po. May pugo na. May ilang hayop nang Opo. inaalagaan. Bale, nagpupuguan nga po kami ngayon. Itlog ng pugo ngayon ang aming business. Nagbi-business na po kayo Yes po. ngayon. Tapos napauwi pa si Mrs. galing abroad. Yes po. Oo, ang galing. Parang ako na yun na, nabuburyong sa buhay nung wala si Mrs. Mahal na mahal ni Sir Kapanis si Mrs. Ay, syempre naman po. Salamat sa pag-abroad ni Mrs. At nabuo si Kapanis. Yun. So, Sir Opo. Kapanis, pwede nating i-promote kung saan ka pwedeng i-follow. Ayun po. Bale, sa ating Facebook account po, Kapanis 2.0, tsaka si Kapanis. Yun po. Yun doon lang. Oo, Kapanis. Dalawa na po yung account niya. Dalawa na po yung account si ko. Kapanis At si Kapanis 2.0. 2.0. I-enjoy natin. Ako Yes nag-enjoy po. talaga ako sa mga contents mo. Talagang inisa-isa ko pa yan. Pinanood ko, tapos tawa mag-isa. Ewan ko nga ba. So, isa siguro ako sa tinapunan ni Meta. Ng ng mga content ko. Yes mo. po. Oo. So, sir, thank you so much po. Ay, maraming salamat Maraming din po. salamat po sa pagpapaunlat sa aming programa. Yes po. Yes, at ito po ang Spirit FM TV Persona. Ako po si Miss Lynn. Tara, kwentuhan tayo. Okay po. Sir, oo po sir. Ang galing. Ang ganda. Salamat Thank you po. po.